Hi Pisces! Kumusta po kayo mga ka-Empress? Salamat sa mga nagsusubscribe pa rin. Maraming salamat. Hindi ako nakakapag-upload palagi. So, nag-try ako ngayon. Medyo busy. So, gamitin natin tong card na to. Mga Pisces. So, anong kailangan natin? Kumusta ba energy ninyo? Medyo mababa, medyo problemado ba? So, tingnan natin. Decisions. So, siguro marami sa atin, mga Pisces, na nangangailangan magdesisyon, nahihirapan magdesisyon, nalilito, marami masyado tayong kailangang nasa isip. Medyo sabay-sabay ang mga ganap ngayon. So, tingnan natin current energy ng Pisces. So, ayan na. Nahulog na siya. 8 of Swords. Napakaraming isipin. Ayan. 7 of Pentacles. 9 of Pentacles. Mukhang nagsasarili si Pisces sa kanyang mga gustong mangyari. May nahulog na naman. Ayan. Queen of Swords. 9 of Swords. Talaga naman maraming ganap. Pisces. Maraming ganap. Queen of Swords. Yung mga iniisip mo. Tinatanggal mo sa buhay mo ngayon. Medyo hindi mo binibigyan ng attention yung mga hindi masyadong mahalagang ganda. Wow. Hindi mo masyadong binibigyan ng halaga yung mga para sa'yo. May mga hindi importanteng bagay. Katulad ng parang wala akong nakikitang tungkol sa love life. Parang mas nagfo-focus ka ngayon sa sarili mo ng mag-isa. Tinitingnan mo kung ano yung mga pinaghihirapan mo, pinapanood mo siya. Ayan, Knight of Swords. Ito, Queen of Swords. Ayaw mo mag-entertain ng makakasira sa iyong concentration. Yan, Pisces. 8 of Swords. Yung mga iniisip mo, napakarami mong iniisip. So, hingi tayo ng clarification. Ayan. Knight of Wands. Ang daming energies ng mga Knight. So, parang ang iyong 10 of Pentacles. Ayan. Ang iyong mga pinaghirapan, hindi malayong magtatagumpay ka. Kahit na ikaw ay marami kang na-encounter ngayon na mga isipin. Siguro yung iba sa inyo ay maraming mga Pisces, ikaw to dati na nakikita mo yung sarili mo na parang hindi mo magagawa yung mga gusto mong bagay. Pero tinapangan mo, nilakasan mo yung loob mo, yung confidence level mo umangat. Sa umpisa, ang tingin mo sa sarili mo, hindi mo kaya, pero ginawa mo. And after na naaabot mo ng paunti-unti yung iyong mga yung hard work mo, pinapanood mo na siya. Sobra kang hardworking person, sobra kang nagtatrabaho. Kahit na walang tumutulong sa'yo, solo ka lang, kinakaya mo.
Kaya eto yung nakadagdag sa iyo ng confidence level mo, kasi nakikita mo sa bawat hirap na nadanas mo, tumataas yung iyong confidence level. At nakikita mo yon day after day, na yung nagagampanan mo yung mga task na kailangan mong gampanan, yung mga pinapagawa sa'yo either ng mga sa work mo, nagagawa mo, or sa business mo. Yung iba kasi sa business, ayan, eto na yung naabot mo yung mga pinaghihirapan mo dati. Kung ikaw ay nagtatrabaho, nag-upskill ka, eto na yun. Nagtiyaga ka, nagpupuyat ka, and eto, na-attain mo na yung mataas na position sa work mo, and medyo, yung iba sa inyo maaaring mga supervisors na, ganyan. Or yung iba, nagmamanage na ng mga tao, basta may mga tao ka ng sinusubaybayan. Yung iba sa inyo, may mga businesses and may mga tao ka ng sinusupervise or minamanage. So, nandun ka na sa career mo na yan, sa medyo mataas na yung peak ng career. So, ayan, clarify pa natin yung iba. Si Nine of Pentacles. strength card. Yan. Napakalakas ng loob mo, Pisces. Lahat kinaya mo, kahit na mahirap, lahat sinuo mo. Wala kang hindi hinihindian. Kinaya mo. Talagang believe na believe sila sa'yo. Ayan. Queen of Swords. Libra energy. Ayan, meron ka talagang kailangan pagdesisyonan. Eto, Knight of Swords, parang may something or someone from the past na biglang susulpot. Pwedeng tungkol sa mga assets, business. Nine of Cups, eto. Yung iba sa inyo, siguro maaaring yung iba, tingin ko yung mga successful na kasi to so maaaring yung iba sa inyo from the past biglang pupunta, either kamag-anak, ganyan, magre-reach out sa inyo. Pwedeng mga pamangkin, mga relatives na bigla na lang susulpot out of nowhere, and meron kang kailangan pagdesisyonan. Pwedeng yung iba sa inyo tungkol sa mga assets. Meron ba kayo kailangan pag-usapan tungkol sa mga assets ninyo na kailangan nyong ayusin? So, maaari din yon. Yung iba sa inyo, applicable to sa, wala akong nakikitang family or anak. Maaring single, tingin ko maaaring mga stepmom to or stepdad na medyo malalaki na yung mga anak, and maaaring may usapin kayo sa paghahati-hati ng mga assets. So, maaaring kung walang mga anak, mga pamangkin ang tatawagin mo at pupunta sila sa iyo. Sila rin yung mga natulungan mo before. So, yung mga madami dito, mga single pa rin na ang mga tinulungan, mga immediate families, maraming mga relatives na natulungan, and sila na lang yung pinagtutuunan mo ng panahon dati. Sila yung mga naka-distract ng iyong isip, at nagtrabaho ka na lang. Tinuon mo ang sarili mo sa pagtatrabaho. Yun. And eto naman,
sila rin yung kasiyahan mo. Eto, wala ka ng ibang hahanapin pa. Masaya ka pagka naaalala ka nila. Ayan. Yung iba naman parang dumadalaw lang. Ayan. Meron pa rin naman na iba na dumadalaw at na masaya ka and masaya sila pagka nandyan ka. Etong mga hiwalay ang nakikita ko energy dito. Merong mga dito, yung mga natulungan mo na masaya kayo na magkakapamilya kayo, ayan. At masaya din sila na kapamilya kanila and eto genuine yung inyong bonding. Eto. Meron lang dito sa isang banda, parang may isang parte naman na parang meron silang habol sa iyong mga pinagpaguran, sa iyong mga na-establish, pwedeng bahay o mga businesses, mga kumpanya. Since ikaw single ka, parang sila na lang yung pwedeng mag-take over sa mga businesses, yung iba sa inyo. So, nagkakaroon kayo ng meeting, yung iba pupunta para mag-take over and alamin kung ano yung sitwasyon mo ngayon. Wala namang sinasabi, masaya ka na nakikita mo sila. Kasi sila yung mga tinulungan mo. So, maaaring eto yun, yung decision na nandito, focus ngayon. Pinag-iisipan mo kung sino ang magte-take over sa iyong mga naipundar. Since nagkakaedad ka na and gusto mo namang gusto mo naman ma-enjoy ang iyong pinaghirapan, gusto mo rin mag-travel, maaring gusto mo rin hanapin yung sayo ang iyong sariling happiness. So, bakit hindi ba? Meron kang parang hinahanap na dati na wini-wish mo na magpunta sa iyo. Yung iba sa inyo, ayan ang wini-wish. Yung iba wini-wish na magkaroon pa ng relationship kahit sa ganitong age niya, medyo mature age niya, so why not, 'di ba? So, yung iba pinagdedesisyonan kung etong mga taong to ay nararapat na nakapaligid sa kanya or dapat nang iwasan or palitan. So, yung iba sa inyo, mga pwede ring nasa relationship na kailangan magdesisyon. Kasi etong relationship na to, pinapag-isip ka na lang. So, parang wala kang peace of mind. So, palagi na lang na laging may issue, ganyan. So, Knight of Wands, parang kakatapos lang na issue, meron na namang bago. So, naninimbang ka, parang gusto mo nang tanggalin sa buhay mo. So, iyan ang pinagdedesisyonan mo. Yan naman ang iba sa inyo. Meron naman yung iba sa inyo, meron na nasa relationship at pinapakiramdaman yung relationship, eto. Pero yung iba, merong ini-expect na bumalik. Eto. Ayan. So, hingi tayo ng advice, closing message para sa reading na to. And kung ano ba ang dapat para sa reading na to, sa energy na to ng mga Pisces. Ayan. Two of Swords. Talagang
naghahanap ka kung ano ang magiging malinaw. Ace of Wands, eto, talagang naghahanap ng ine-expect niya yung dati na bumalik. Ayan, ine-expect talaga niya. Etong iisip ng kung ano yung dapat niyang tanggalin ng mga tao in time. Yes, makukuha mo rin, ma-realize mo kung sino yung mga taong dapat tanggalin sa paligid mo, kasi hindi lahat nakakatulong. Yung mga iba is nakakasira na ng reputasyon ng negosyo mo or ng mga pinaghirapan mo, so maaaring alisin mo sila. Eto naman, may possibility na bumalik yung minamanifest mo na tao. Ayan, so magkakaroon ka rin ng decision making na kailangan. Ayan talaga, decision talaga. So, isa pa, Tower. Ayan. So, yung pagiging mag-isa, and yes, malakas ka ng nagtitame ng lion. Matutuldukan mo na rin ang iyong pag-iisa. Merong something na magaganap na mababago ito. So, ayan, merong bago. Merong mag-a-attempt, kaya medyo mag-ingat kasi medyo ano bang tawag doon? Medyo yung bibig niya, magaling siya mambola. Ayan. So, pwede kanyang paasahin, ganyan. So, be aware na lang sa paghahanap netong iyong future partner, kasi ikaw looking ka talaga, kaya lang yung darating sa'yo is medyo hindi pa ready. So, baka ma-affect ka. Kasi ikaw ready ka na so baka ibigay mo ang lahat. So, yun lang ang warning sa'yo, na wag ibigay ang lahat and be careful, kasi baka merong something na magulat ka na lang na mangyari. Ayan. So, be careful. So,